Te, mukhang mukhang sold out yung pagkain natin. Ay, Bakit? wala na po. Ubus na kasi na-busy kanina. So, Okay. dito sa ready-cooked food, different variety. Hindi siya iba-iba. Tapos kung ano yung gusto nila, they can choose it from a la carte, like sa menu. So meron silang, ito yung menu natin. Apo. So, may menu tayo. So, may appetizer, may breakfast, which is all-day breakfast. May noodles, may special sa mga sinigang, special soup, bulalo, tinola, chicken, and mga pork dishes, beef dishes, fish. So, dito nyo lang matatagpuan ang kinonot. Ano yung kinonot? Kinonot is authentic Filipino, Bicol, which is the pagi na kinataan na may sitaw na may malunggay. So, a healthy. At tapos may Pagi, ate? Pagi po. Pagi, Yeah. yun. Or And then, yung tinatawag nila na Stingray. Yeah. So dito sa mga vegetables naman, may authentic tayo, which is yung laing, may puso ng saging, and then may iba-iba pa, may pinakpet, may ampalaya, so marami pa po, and different kinds of noodles. Okay. Yes, and mayroon pa po tayo ng mga sisig, ito iba-iba. So we have the grilled, mga barbecue, may inasal, unlimited sabaw, hindi unlimited rice. So, and then we have lots of rice meal po na combo. And we have more appetizers. Sa appetizer So, may natin. kukwek, may fishball, may Okay. kikiam, may potato tornado, and we have the flavored fries, which is from Philippines talaga yung mga flavoring niya. Te, curious ako dun sa potato tornado. Potato tornado, Paano this is siya? a swirl. Okay. Swirl So, potato. sa parang aesthetic ganun. Yeah. Okay. Yeah. Ginawa lang namin yung tornado kasi nasa Canada tayo. We have Okay, tornado. Ayun naman pala. So that's potato tornado Okay. for snacks. Nice. Thank you. So, ate, bukod sa buffet nila na sold out na, anong oras na ba ngayon? 2 o'clock, 2:30? 2:30 pa lang po kasi kanina busy. So we're starting to do some Magpe-prepare po. uli sila. Pero mostly, puno po siya pagka umaga. And then pag hapon na, hindi na kami masyado nagluluto dito. Ano na lang? A la carte na lang. Po, a la carte Ayun. na lang po. Thank you, Ate Elizabeth. Thank you po. So, mga guys, punta na kayo dito sa Giga Restaurant sa Thank you Cochrane. po. Dito yung So, kasama natin si Kuya Vladimir. Andito tayo sa kitchen nila. Ito ng Bicol Express, kaso lang kulang pa na ang sili. Bigatan kaya pero titimpla na lang natin sa setting anghang na lang. Kuya, ano bang sikreto ng Bicol Express mo? Maraming sikreto yan. Kasi marami na akong... Pagmamahal yan. Ayun. Pagluto. Sa hindi na sikreto ko dyan. Kasi marami akong natikman na Bicol Express eh. Parang... Ito nakikita ko, kuya, ano eh. Di pa na anong gata. Parang Kailangan. masarap talaga eh. May kanya-kanyang ano eh, May kanya-kanya sikreto. Pero sa It's growing season. All the girls are big on it. Get a big boy. I need a big boy. Give me a big boy. I know you think that you know me, but you ain't even seen my dark side. So hello mga ka-JC in Canada, welcome back dito sa ating munting channel. At ngayon nga dito tayo sa Cochrane para makausap natin yung isa nating kabayan, si Ate. Ate, ano po bang? Elizabeth Giga. So si Ate Elizabeth. So si Ate Elizabeth ay isa sa actually itong Giga restaurant niya dito, Filipino restaurant dito sa Cochrane, ay isa lang sa negosyo niya. At maswerte tayo kasi binigyan niya tayo ng oras para, kahit sobrang busy kasi ni Ate Elizabeth ngayon, binigyan niya tayo ng oras para ayun, ma-interview natin siya. So Ate Elizabeth, ayun, pwede mo ba kaming bigyan ng konting background? Taga saan ka sa atin sa Pilipinas? Ano yung pinagkakaabalaan mo dati bago ka mapunta dito sa Canada? So, I'm originated talaga sa Sorsogon, kaya makikita nyo naman ang aming restaurant is Bicol specialty kasi talaga we are from Bicol region. And before ako pumunta ng Canada, we used to have the restaurant sa Bulan, Sorsogon. And then I used to teach for how many years before ako nag-Taiwan. And I also have business owner sa Pilipinas. So hindi ako namasukan. Oh, so Ate Elizabeth, parang narinig ko nagtuturo ka sa Yes. teacher ka sa Yes. Oh, okay. I'm also a teacher sa Pilipinas pero hindi ko masyado na practice because kailangan I need to think about the future ng family ko.
Okay. Yeah. So, bali, Ate Elizabeth, naging OFW ka, tama, di ba? Yes po, bago ako sa Canada naging OFW, nag-OFW muna ako sa Taiwan for 3 years and then diretso dito sa Canada as an caregiver as well. So OFW din. So, mga mga anong taon yun, Ate Elizabeth? Dumating, Nung dumating sa sa Canada, oo. Dumating ako sa Canada January 7, 2009. Okay. So, ano yung mga una mong trabaho dito, ate, bukod sa caregiver? Sa unang pasok ng Canada, you know, na para sa lahat na naka-contract worker, so I used to work like caregiver lang talaga. And then, nung ma-open permit ako, because caregiver, they have 2 years to be open permit, nag-put up ako ng sarili kong business, which is the cleaning business. And I take the exam as financial advisor. So, and then I also work sa kids with disability. And mayroon pa ako ng restaurant. I work at the restaurant as a server for 12 years. And mayroon pa akong part-time na matatanda na binabansayan. So, Ako yung nalulula sa background ni Ate Elizabeth, mga guys. Walang sugarcoat to. Isa si Ate Elizabeth sa example na yung mga batch niya, yung mga nauna dito sa Canada, talagang normal lang na magkaroon ng more than one na job. Pero Ate Elizabeth, bakit umabot sa point na kailangan mo gawin yung mga ganong bagay? Struggle ba dati or hindi naman, it is a struggle, but kailangan mo kasing gawin just because for the sake of your kid. Kasi kailangan ko i-petition ang family ko. I have 5 kids. And then, nag-aaral sila, may college, may high school, so kailangan naming i-support. And syempre, yung may sarili kang bahay na inupahan dito, kailangan mo makasurvive. Kailangan mo magbayad ng insurance, magbayad ng sasakyan, and everything. So, kung mag-i-stay ka lang sa isang trabaho, hindi enough. Ayan, so yun. Very well said. So, punta na tayo dun sa exciting part. Ate Elizabeth, paano na-establish itong Giga Restaurant? Or meron pa bang bukod sa Giga Restaurant, meron ka pa bang ibang negosyo? So, bigyan mo naman kami ng konting background. Itong restaurant na to na-put up because you need to plan. And kailangan may background ka kung ano yung itatayo mong business. Kasi pag hindi mo skilled, mahirap. So, kaya namin natayo to kasi we used to have a business in the Philippines na restaurant. Pagdating dito, na-put up to with the help of my family. So, yun ang naging na nag-ipon kami, and then nung magkaroon na kami ng konting puhunan with the help of our friends, nagawa naming i-set up tong business na to. It's hard to start the business in Canada kasi you need to start from the scratch. Kailangan mo siyang sundin ang mga bylaws na hindi ka basta-basta, especially food. Especially pagdating sa food industry, no? Yes. May mga, alam ko kasi may mga health certificate Yes. kang dapat. Medyo particular sila pagdating sa health eh. Yeah, Kasi mahirap po. nung pagdating ko dito, Ate Elizabeth, share ko lang din, naging una kong trabaho, naging baker ako sa gawaan ng pretzel. So, every moment, parang may nag-inspect sa amin na taga Ministry of Health, parang gano'n. Alberta Health. Yes. So, yun. So, hindi biro mag-set up ng ganitong klaseng restaurant. So, yun, Ate Elizabeth, from nung umpisa, syempre hindi naman lahat nag-uumpisa sa madali. May mga naging struggles ka ba? Parang umabot ka ba dun sa point na para hindi yata to magsasucess? Parang gano'n. May mga gano'n bang bagay? Hindi nawawala yon kasi in the first place, hindi kilala ang Filipino food sa Cochrane. So we need to make more marketing and everything na ipakilala ang business kasi syempre may time na alam mo naman pag winter, we have up and down ang business. So but if you have a positive mind, you need to think that in the future you will succeed. Kasi hindi ka magiging successful if you will not dadaan muna sa failure. Yeah. So kaya kung talagang gusto mo ang business, you need to love it and the business will love you too. Ganda lang sinabi ni Ate Elizabeth. So Ate Elizabeth, itong shop na, itong restaurant mo, ano yung parang specialty mo dito? I mean like, bakit dito sa Cochrane? Dito sa Cochrane kasi ito yung nagbigay sa akin ng opportunity and I love the people of Cochrane and we are also parang nag-establish kami ng Filipino group to help others. So
I really love the Cochrane. So, hindi ko na, kaya dito ko rin siya naisipang magtayo ng business para ipakilala rin yung Filipino dish natin. Kasi wala pang Filipino. So, we are the first Filipino restaurant in dito sa- Cochrane. Ang galing. So ayun nga, anong specialty natin dito, Ate Elizabeth, sa So, restaurant mo? Since we are Bicolanos, come here. We have like the Bicol Express, the Laing, Ginataang Tulingan, and we have the sisig as well. So, at marami pang iba. It's purely Bicol authentic cuisine. So Ate Yeah. Elizabeth, dito lang ba matatagpuan yung Giga restaurant or meron ka sa Calgary or somewhere dito sa surrounding ng Cochrane? Wala pa po. First time po dito. So, kaya we are inviting po sa mga gustong dumalaw sa Cochrane. Meron na po kayong pupuntahan na Filipino restaurant. Nung nagpupunta kami, nagmamasyal kami dito sa Cochrane, wala talaga kaming ka-idea na meron na Filipino restaurant dito, Ate Elizabeth. Except one day, yan nga, na sabi ni Monique na yun nga merong Giga Filipino restaurant. Ang nagmamay-ari nga is Filipino. Actually, couple sila. Wala si, busy. Kung busy. tatawagin natin. Mamaya, ang chef. bibigyan natin ng chance si Kuya na magbigay ng kanyang thoughts para, ayun, ma-share sa ating mga kabayan. So, any last word, Ate Elizabeth? Kasi alam ko sobrang busy mo at ayaw na rin naman naming patagalin pa. Doon sa mga nagbabalak, kagaya ko, gusto ko rin minsan na one day makapagpatayo ako or magtayo ako ng business ko. Ano yung may papayo mo sa amin na mga dapat do's and don'ts ng pag-set up ng isang business? Ang mapapayo ko lang is first, kailangan you need to do planning. And next, you need to have enough fund. Kasi ang business natin, in the first 2 years, kailangan natin may time na mag-aabono. So, kailangan meron tayo ng reserve for emergency. And kung talagang yun yung gusto nyo, you need to move on it and believe what you did. Kung ano yung setup mo, kailangan i-believe mo na talagang magsasucceed ka with that. Parang huwag tayong matakot Huwag na matakot. sumubok. Yes. Ayan. At least you tried it. Yeah. Yung one day, masabi mo sa sarili mo na sinubukan mo. Yes. Hindi ka magsisisi na paano kung hindi mo sinubukan, lagi kang may if na tanong. What if I do it? What if I didn't do it? So, Totoo. just do it. So, Yeah. last word, Ate Elizabeth. Ilang taon na tong Giga Filipino restaurant? I'm inviting all you guys to come on November 16. We're turning 2 years na 2 po. years na. So, we will have anniversary, second anniversary this coming November 16. Ayun. And thank you sa mga sumusuporta sa business namin, especially from Calgary area, Northwest, Northeast, Airdrie, Yan. and outside, marami pong salamat, and also the Cochranians. Ayun. Thank you so much. Ate Elizabeth, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin at sana itong munting channel natin ay makatulong para, alam mo na, makarating to sa mga kabayan natin na willing or nai-inspire na magtayo ng business. So, wala na akong masasabi pa, Ate Elizabeth. And Kundi thank salamat you. din sa Thank you so pagpunta much. at pagbisita at Yeah. mai-vlog mo yung business namin Totoo. dito. So, maraming salamat din sa pagpunta niyo. Tama. So ayun nga mga guys, welcome back ulit dito sa channel natin. Pero this time kasama natin si Kuya Vladimir. Siya yung asawa ni Ate Elizabeth mga guys. Medyo busy siya kanina kaya na-late si Kuya Vladimir. So Kuya Vladimir, ayun. Unang tanong, 3 tanong lang naman to Kuya.
natanong ko na rin to kay Ate Elizabeth kanina. So kuya, bigyan mo naman kami ng konting background kung paano ka nakarating dito sa Canada, kailan ka nakarating at ilang taon ka na dito. Bago ako nakarating dito, nag-Saudi muna ako ng 14 years Ex-OFW din. Oo. Galing din kami Middle East kuya, Bahrain naman. sa Riyadh. Riyadh, so yun. So siya nag-ano sa akin, nag-petition para makapunta rito. Yun lang, tapos 2019 lang kami dumating. Okay. So magpa 5 years pa lang ako rito. 5 years. So medyo fresh pa si kuya, halos kabatch kita kuya, 2019 ako, December 2018 naman ako dumating. So ayun kuya, di ba, paano ba mag-set up ng ganito ka-successful na Filipino restaurant dito? Di ba mahirap? Sa totoo lang, mahirap talaga mag-sit up kasi siyempre marami kang gagawin, marami kang plano kung paano mo i-start ang lahat na yan. So, mahirap talaga, mahirap. Kaya medyo totok lang. Hindi Yan ka, lang. di ba kuya, nabanggit mo OFW ka. Nung dumating ka dito sa Canada, parang hindi ka ba nagsisi na parang, syempre sa atin nung nag-OFW tayo sa Saudi, ibang-iba. Pagdating ba dito, medyo hindi ka nanibago? Manibago sa lalo na sa yung lamig, siyempre maninibago ka lahat maninibago ka. So okay, sa nandito naman lahat ng pamilya ko, kaya medyo di naman gaano. Hindi na gaano. Pero pagdating sa trabaho kuya, Okay lang naman. okay lang. So, kasi may mga may mga OFW din ako na nakausap na pagdating dito parang nanibago sila, parang mas gusto nila yung buhay sa Middle East. Depende na lang siguro yun. Ayun. So ayun nga, anyway kuya, at least successful yung restaurant nyo ngayon. Paano nyo na ma-manage? I mean, meron ka pa bang full-time job or nakapokus ka na lang dito? Wala, na-focus na ako dito. So ayun. Kasi walang iba na mag-aasikaso, hindi ako lang naman kaming dalawa. So ikaw din yung cook kuya? So si Kuya Vladimir din yung cook. Saan ka pala sa atin kuya? Bicol din. Bicol. So specialty nila kuya yung mga Bicol Bicol Express. Express, laing. Laing. Puro ginataan. Puro ano? pag ginataan, wag dito na. Since na si Kuya Vladimir yung cook, ano yung specialty ng Giga Restaurant? Sa tingin ko yung talaga, Ano yung best seller nyo? Bicol Express talaga. Bicol Express. Authentic mga guys. So, Kuya Vladimir, lahat parang nasagot na rin lahat ni Ate Elizabeth. Last word na lang sa mga gustong sumubok ng ganitong klaseng negosyo or ibang negosyo man. Ano ba yung mga dapat nilang gawin, isipin, kung meron man. Ano yung masasabi mo? Dapat tutukan ng isang business. Yun lang. Tutukan mo ng yung parang sa loob mo talaga. Yan talaga ang pinaka-the best. Yung tutukan mo. Kung mag-business ka, yung tutukan mo siya. Parang lang yun, parang asawa mo lang yun. Ayun, tama yun mga guys. Parang dapat yung atensyon nandun, tsaka huwag matatakot. Huwag takot magsubok. Kasi hindi naman natin malalaman kung ano yung saan tayo dadalhin. So yun, Kuya Vladimir, wala na akong masyadong tanong pa. Ang gusto ko lang makita ka nila sa camera na partner ni Ate Elizabeth. So ayun, hanggang dito na lang mga guys. Titikman natin yung specialty nila Kuya Vladimir. At ayun, ulitin ko ulit sa mga nearby town na malapit dito sa Cochrane. Invite mo sila Kuya Vladimir. Punta na lang kayo dito sa Gigas Pinag-Arenderia para matikman mo yung loto namin, Bicol Express. So ayun mga guys, hanggang dito na lang at mag-iikot-ikot muna kami dito sa restaurant nila Kuya Vladimir at Ate Elizabeth. Paano mga guys, see you na lang ulit sa susunod na vlog and God bless us all.